Hello mga bossing, magandang araw. Sa pagkakataong ito ay i-share ko sa inyo ang basic na kaalaman sa pagmaniho ng automatic transmission. Para makapasok tayo ay mayroong susi na electronics na. Ito, pag idiin mo yan, pambukas, yan, bukas na yan, pwede na tayong pumasok. Kung gusto mo naman isarado, idiin mo yung close, ito sa taas, para malaman mag-respond ito, no? Iilaw yan pag na-press natin itong close. Tingnan nyo. Yan. Pero, kung may isa sa mga pintuan na hindi na isarado, hindi gagana itong automatic na pang-close natin. Example, i-open natin ulit. Open. Hindi na yan, oh. Tapos, hindi natin na isarado ng maigi. I-close natin. Ito. Press natin. Walang response. Dahil hindi sarado. Malalaman din natin sa kanyang panel board pag sinisilip natin ang loob. Ito ay umiilaw. Yan. Ibig sabihin, hindi naka-close na maigi. So, close natin yan. Pag na-close natin yan ng maigi, ganyan. Saka pa lang ma-close. Yan. Ang kanyang trunk, ma-open din natin, long press lang, no? Ito, long press. Yan, kusang bubukas yan. At ganito lang ang pagsarado. Close na. Ngayon, tingnan natin kung paano maniho ng automatic. Hindi ito mapag-usapan lahat sa isang upload lang, no? Sa isang video. Maraming episodes. Okay? Ito na yung promise ko na mag-cover ng video sa automatic transmission. Kasi noong nag-upload ako ng video tungkol sa manual transmission, mayroong nag-react, hindi na raw uso ang manual transmission. Kaya sabi ko, sige lang, hayaan mo, mag-upload ako ng video about automatic transmission. Ang XLA ay mayroong automatic control para i-adjust ang side view mirrors. At ang rim ng gulong ng XLA ay mas malaki, 15 inches diameter compared sa XA na 14 inches laang. At ang kulay ng door handle ng XLA ay kasing kulay ng kanyang katawan. Samantalang ang XA ay kung anong kulay ng katawan, iba ang kulay ng door handle. Pagdating naman sa antenna, ang XA ay yung parang rod, samantalang ang XLA ay fin type antenna. Although sa reception, mas malakas yung rod type. Anyway, pag sinabing automatic, mayroon tayong dalawang pedals lang. Itong brake pedal at saka itong accelerator. So mag-focus tayo sa automatic transmission. Ito yung kanyang shift lever. Ito. So makita natin mayroong P means park, R reverse, N neutral drive. Sa Vios na XLA, pwede automatic, pwede manual. Bago tayo mag-adjust pala ng shift lever, kailangan apakan natin ang brake pedal. Ito. Siya nga pala, yung paa natin ay dapat nasa almost nasa gitna ba ng brake pedal accelerator or gasolinador. Ngayon,
para maigalaw yan, dapat apakan ang brake pedal ito. So galing kasi ako nagbiyahe, i-off ko muna ito. Pero bago mag-off, i-off natin itong ating aircon. Yan. At para naman hindi masyado mainit, buksan natin ito sa ating bintana. Yan, sa kabilang bintana din pala. Yan. Tapos i-off natin ang ating susi. Off. Yan, kalak talaga yan. Ibang topic naman yung paano mag-start, paano mag-off. So ang ating topic ngayon ay itong paano mag-cambio. Para maigalaw natin itong shift lever, kailangan apakan ang brake. Saka ito, always talaga yan, no, naka parking brake. Ngayon, kung paandarin na natin ito mula sa nakahinto, ang shift lever na sa park, ang parking brake ay ito, naka engage. So apakan natin ang brake pedal. Okay, bago yan, again, sasabihin ko muna sa mga baguhang drivers na yung paa natin kanan nasa almost gitna ng brake pedal at saka accelerator or gasolinador. So apakan muna ang brake pedal, tapos start. Pag na-start na yan, from parking to, from park position, ilagay natin sa drive position ang ating shift lever. Pero hindi mo yan magalaw kung hindi naka-on. Kaya i-on natin. O, naka-on na yan. So nakaapak ako sa brake. O, tingnan nyo, pwede ko nang galawin ang ating shift lever. Naka-start na ang ating sasakyan. Ako'y nakaapak sa brake at ang handbrake ay naka-engage pa at nasa P or park position ng ating shift lever. So gusto na nating mag-move. Para mag-move forward tayo, so ang ating shift lever ay dalhin natin sa D or drive position. Hanggat hindi mo binitawan ang brake pedal, ayaw mag-move itong sasakyan. Uulitin ko, from stop position, ang gagawin ay pakan ang brake para ma-move itong shift lever. Ilagay mo sa drive, dadaan ka ng reverse, dadaan ka ng neutral, drive. Pag na-memorize mo yan, hindi mo na kailangan tingnan kung saang posisyon nakalagay ang shift lever. So nasa drive ka na, o di ang gagawin mo ay i-release itong handbrake. Idiin mo lang ito, press, then tulak pababa. Tapos bitawan mo dahan-dahan yung brake pedal at kusang tatakbo na ito. Yan. Hindi mo na kailangang mag clutching dahil automatic nga. Ngayon, habang tumatakbo ka na, may gusto kayong lalagpasan, you want to overtake, pag drive, okay rin naman, kaso lang para bang may lag ng kaunti, ang gagawin mo ay manual. Pag ganyan, kamanual na yan. Pag gusto mong pabilisan ng konti, o di, click mo ng pack. Kung nagkasigunda kayo, pag ginanyan mo yan, isa, nakatersera, isa pa, kwarta, isa pa, quinta, isa pa, nasa 6th gear na, no? Tapos, pwede mong ibalik agad sa drive yan. Automatic na yung mag-adjust ang transmission. Ito ang nakaganda ng automatic. So, next video natin ay pag-usapan natin ano ang tamang paraan para mag-park uphill at saka downhill.
Thank you so much. No, maraming salamat. Thank you so much. Salamat talaga. Lalo na sa aking mga subscribers na 8,000 higit. Sana mayroon pang mag-subscribe. So tayo ititigil. Pag tumigil, ayan, nakahinto na. Halimbawa, hilahin mo lang itong handbrake, tapos ilagay sa park. Ayan. Tapos kahit bitawan mo ang brake pedal, i-release, hindi na yan tatakbo. Bye bye and God bless. Paki-subscribe sa hindi pa nakasubscribe, paki-like, paki-share. Uulitin ko, itong tinuro ko ay para sa mga gusto pa lamang matuto mag-drive ng automatic transmission. Sa mga marunong nang mag-drive ng automatic transmission, sa mga expert na, paki-comment na lang kung mayroon kayong maidagdag. Bye bye. God bless us all.